Anong pinapangako ni Willie Revillame? Wala. Anong pinapangako ni Pacquiao? Wala. Anong pinapangako ni Tolentino? Hindi raw tayo sasakupin ng China. Putang ina niyan. That's the list of our problems actually. Ang problema natin dito, pagkain. Problema natin dito, cost of living, sweldo, walang trabaho, ang dahil mahirap. Yun ang problema natin. Tama? Oh, so diyan tayo mag-focus. Wala silang ganung plataforma. Tapos putang ina, puro sila politika. Sila nga sa loob ng partido nagpopolitikahan sila eh. Kandidato mo, iimbestigahan mo yung tatay. O hindi ba? So diyan pa lang magkakaproblema na tayo pag binoto natin ng mga yan, malaking problema yan. Saka sa partido nga nila, hindi sila nagkakasundo eh. Sa bayang Pilipinas pa. Okay? So importante po yan mga bossing, yaang mga yaang mga issues na yan. Wag nating pabayaan na mamayani yung mga kupal na yan. Ang totoong survey mangyayari sa May 12. Okay, iboto natin yung Duterte, ipakita natin sa buong mundo na hindi tayo magpapadaya. Kailangan malaki yung lamang natin sa mga kupal dahil baka dayain tayo. Hindi na nangangampanya mga yan. Maniwala kayo ha. Pumupunta yung mga yan sa lugar na malakas sila. Nag-aayuda pa daw. Imaginein mo, hanggang ngayon nangangampanya pa tayo. Hanggang ngayon umiikot pa ang PDP laban. Lahat ng maliliit na barangay na puntahan ng Pastor Apollo for Senator Movement. 'Di ba? Lugi naman na tayo umiikot sa buong Pilipinas tapos biglang sila mananalo. Imposibleng mangyari yan. Lalo na ang daming mga barangay na nagsasabi sa atin na for the first time sa kanilang kamalayan, may nagpuntang senatoriable sa kanila. At inabot po yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang po sa isang lugar, multiple areas, multiple barangays, multiple municipalities ang pinupuntahan natin bawat araw. Napakagaling ng makinarya ni Pastor Apollo Kibuloy dahil kahit naka-freeze ang assets niya, nagvo-volunteer ang mga tao para umikot at ipakilala siya at balang araw maibalik ang dignidad ng Senado. So dito naman tayo, si Amy Marcos nagsampa na or nagpasa na ng kanyang report sa diyan sa ombudsman, okay? Makapangyarihan po ang ombudsman. Ang ombudsman po ang naglilitis sa mga kaso ng mga hindi sumusunod sa trabaho nila na mga taga-gobyerno. It's either pinakukulong or ipinasususpinde. Kaya nga nasuspindi si Gwen Garcia dahil ito ang proseso. Matagal na nabinbin yan sa Office of the Ombudsman bago yan siya nadesisyonan. So ganun din, si Amy Marcos, meron siyang committee report, ipinasa niya yon sa ombudsman para imbestigahan yung mga taong lumabag sa kanilang tungkulin, yung mga taga-gobyerno na nagmalabis sa kanilang kapangyarihan. So it's up to the ombudsman kung etong si Remulla, yung dalawang Remulla, si Marbil, si Torre, sila Kanilaw, sampahan ng kaso at maparusahan. Nasa ombudsman na ang bola. Pakinggan natin itong kaso na ito. Monica, Asher, ano ang mga nilalaman ng mga dokumentong isinumite ni Senator Amy Marcos sa ombudsman? Monica, mga paglabag sa batas at sa ligang batas at iba pang mga natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ang nakadetalye sa Chairman's Report na sinumite sa Ombudsman ni Senador Amy Marcos, Chairman ng Komite. Personal na dinala ni Senador Amy Marcos sa tanggapan ng Ombudsman ang Chairman's Report batay sa 3 Senate hearing ng Komite. Kaugnay ito ng pag-aresto kay former President. Alam nyo, in fairness, madami tayong natututunan dito talaga kay Amy. Give credit when credit is due. Maraming salamat talaga, Amy, dito sa ginawa mo. This is the right thing to do. Noon pa naman, sinasabihan at pinapangarap na namin na gawin mo yung tama eh. Now na ginagawa mo yung tama, maraming salamat sa iyo. And I know na politika mo lang naman ito. Yung motibo mo behind doing all this, ano ko na yun, isasantabi ko na muna yun dahil totoo naman na may nagawa at may nagagawa
itong iyong hearing. Pero ako hindi pa rin kita iboboto, sorry. Trabaho mo naman yan, dapat mo naman talagang gawin yan bilang isang sitting senator pa. So maraming salamat sa iyo. But it is not enough for me to put you again in power. Kasi salot kayong mga Marcos. Yun lang. Yun lang talaga ang aking opinion. Salamat sa iyo. Mahusay ito. Although trabaho mo naman ito, dapat hindi ka pinasasalamatan talaga, pero salamat pa rin. Pero hindi pa rin kita iboboto. Ang pagkakamali natin sa dalawang Marcos is enough na para tumangkilik pa tayo ng panibagong Marcos. Isang lahi lang yan. Gusto lang yan linisin yung kanilang mga pangalan at gusto lang ng mga yan maibalik yung legacy nila para yung mga susunod na generation ng mga Marcoses mamayagpag pa rin sa politika. Well, sorry po, pero dalawang Marcos na po ang sumira sa bayang Pilipinas. Hindi na kami magpapabudol na may panibagong Marcos pang muli na sumira sa Pilipinas. Trabaho mo yan bilang isang senador, committee mo yan, so maraming salamat sa iyo, pero hindi necessarily kailangan iboto kita. Rodrigo Duterte at pag-turnover sa kanya ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Inirekomenda nito ang ilang kaso laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at sa kapatid dito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang rin dito sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal and Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Aniya, dapat tuluyang imbestigahan ang kasong ito ng Ombudsman dahil marahil ay may kriminal at sa tipong paglabag ang nasabing mga opisyal ng PAM. Ganun pala, no, na after ng committee report, lalo-lalo na kung involved is mga government official, dapat pala talaga sa ombudsman dinadala yung report, tapos it's up to the ombudsman kung magsasampa ng kaso. So kailangan i-pressure natin ng ombudsman para itong mga nasa gobyerno pa ngayon na nasa gobyerno pa ngayon na mga involved dito, dapat masuspindi na. Kasi actually noong kay General Bantag, nagsampa rin tayo ng kaso dyan sa ombudsman dito kay Boying Remulla dahil nga sa pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Although mukhang hindi kinatigan ng ombudsman yon, mukhang hindi nahanapan ng ombudsman ng probable cause yun. I hope this time, with all the evidence na nagather ng Senate, lahat ng mga under oath na mga pagsisinungaling nila, I hope na itong ombudsman natin hindi ito upuan. It is vital at napaka-importante na mabilis pong umaksyon ang ombudsman dito kasi nakakabahala na ang ating mga tao sa gobyerno ay nagme-meddle into politics na hindi naman nila trabaho. So hopefully itong ombudsman will act on it as quick as possible. Hindi na sana ito tumagal kasi importanteng ito, lalong-lalo na nangangarap tayo na maibalik si Pangulong Duterte. Hindi naman na bata yan. Hopefully before September, yung start ng hearing, ay makabalik na sa bayang Pilipinas si Pangulong Duterte. And thank you, Amy Marcos, kasi malaking tulong ito. Imagine mo, even the government is acknowledging na mali talaga yung proseso na ginawa kay Pangulong Duterte. So magagamit ito ng defense team ni Pangulong Duterte para mailaban yung kanyang motion diyan sa ICC for jurisdiction. Mahalaan. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law.
Kaya't mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang chief of police, si General Torre at si Ambassador Lacanilao. Ayan, si General Torre, may kaso na rin na illegal detention at tambak-tambak na rin ang kasong isinampa ng KOJC dito sa dalawang ito, sa mag-among Marbil at saka dito sa Torre na ito. And hindi naman natutulog ang batas at hindi rin naman natutulog ang Panginoon. Kung hindi man ngayon, I am sure na sooner or later itong mga ito ay mapapanagot din natin sa batas. Maaring sa ngayon sila pa nasa kapangyarihan, 3 taon na lang naman tong administrasyon na to, napakabilis na lang yan. I hope na nandito pa sa Pilipinas yung mga yan. I hope na yung kanilang mga krimen na ginawa ay kanilang pagdusahan. So unti-unti mga bossing, sabi ko nga sa inyo, yung shift of power, unti-unti nagkakaroon na ng balanse, unti-unti tumatapang na yung mga politiko, unti-unti nanunuwag na yung mga politiko. Ipanalangin natin na magtuloy-tuloy ito. Etong mga nagtraidor sa bayang Pilipinas, nagtraidor sa Pangulong Duterte, itong mga ito ay sigurado it's inevitable. Mapaparusahan ng mga yan. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila na nakinabang kung anuman ang kanilang kinita, nahita dito sa pagtatraidor na ito, ay sigurado ako it will also go down until doon sa kanilang mga huling lahi, dahil ang traidor isang lahi yan. O kung ano ang ginawa ng kanilang mga kapamilya, ng kanilang magulang na katraidoran sa bayan, sigurado ako na maipapasa sa kanila yan. Dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So in the future, itong mga to magsitakbo bilang mga politiko. Itong mga to ay magsilbi sa bayang Pilipinas, ihaharangin na natin yan. Dahil mga traidor nga ang mga ito, and soon, makukulong ang mga ito. Ito na yung sweet revenge natin. Nagpasalamat naman ang Presidential Sister sa pagkilala sa naging investigasyon nila ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na planong gawing suporta ang Senate inquiry sa hiling nilang mapalaya ang former president. Kinakailangan talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon basta makatulong at ang alam natin ang sino mang Pilipino. Importante yan na the Senate is cooperating, especially yung committee ni Amy Marcos is cooperating with the ICC issue. Cooperating with yung legal team ni Pangulong Duterte doon. And I hope that ICC will be just at pakikinggan itong committee report na ito. Magandang development ito. Another kumbaga puntos and hope na mapauwi agad-agad si Pangulong Duterte. Pino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Monica, nilinaw naman ni Senador Amy Marcos na dinala niya sa Ombudsman ang chairman's report kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte, dahil dito naman anya talaga dinadala kung may paglabag ang government official. Naniniwala ang mambabatas na walang Ayan. So, yun ang maganda kasi itong mga kupal na ito, yung mga nandiyan sa screen ngayon na mga nakataas ang kamay, at least meron tayong konting liwanag, may tsansa na ang mga hinayupak na ito ay makulong. Besides, ito naman si Boying Rimulya, inako naman niya lahat sabi nga niya, ako nagbigay ng go, ako nagbigay ng approval, so lahat inako naman niya. So natin yan, itingnan natin mga bossing, mga partner, kung anong development nito. Pero ito yung isang magandang balita from yung abogado ni Pangulong Duterte tungkol diyan sa kanilang ICC request na mapalaya na si Pangulong Duterte. Po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang argumento may kaugnayan sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague.
Isang legal argument ang inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa dokumentong petsang Mayo 1, 2025, iginiit ni Atty. Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Duterte, na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil tuluyan ng kumalas ang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. Sa ilalim ng Article 19 ng Rome Statute, maaaring questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa isang kaso kung ang akusado ay hindi sakop ng mga umiiral na kondisyon ng kasunduan. Sa isang panayam sa ICC, naunang sinabi ni Atty. Kaufman, Alam mo, ang nakakatuwa rito kay Atty. Kaufman, no? Before, para siyang nonchalant, no? Yung walang pakialam, basta focus lang siya sa kanyang kaso, focus lang siya kay Pangulong Duterte doon sa ICC. Pero later on, nakita ni Kaufman, siguro na nakausap niya na si Pangulong Duterte, what kind of a person President Duterte is, tapos nag-research na siguro siya patungkol kay Pangulong Duterte, nakita pa niya yung pagmamahal ng tao dito sa Dahig. Siyempre, European ito, alam nito na itong mga Pilipino nating mga kababayan, may mga trabaho ito, but they are willing to go miles. Ilang oras na biyahe, araw, na nasa loob sila ng, minsan mag-arkila sila ng bus, isang araw, 2 araw sila magbabiyahe just to go here and to support. Actually, itong parang park na ito, tinawag ng Duterte Park ito eh. So dati, ang mga nagrarally dito, puros mga makakaliwa. Pero ngayon, mga Pilipino na nagmamahal na kay Pangulong Duterte, and siguro na-realize na ito ni Attorney Kaufman na ibang klase itong taong ito. Magaling talaga itong taong ito, enough para puntahan siya ng mga Pilipino dito, for these Filipinos to go out of their way, yung holidays nila, yung mga leaves nila, i-spend nila just to be here and support Pangulong Duterte. Kaya makikita mo si Kaufman na unti-unti he's really committing himself dito sa kanyang kliyente na maayos na tao ito. I'm giving justice sa mga politically harassed sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa na nakikita ko si Kaufman na very loose na, tapos parang talagang humaharap na siya sa media, hindi na siya masungit. And binabasa niya kay Pangulong Duterte yung napakaraming sulat. Alam mo, isa ito sa napakagandang pwedeng ipakita nito ni Attorney Kaufman sa mga judges sa ICC na itong tao na to, si Pangulong Duterte, hindi ito kriminal, hindi ito masamang tao. Kasi kung masamang tao ito, sana yung mga nasa labas, isinisigaw na, isilya elektrika na natin yan. But even these people, nagpupunta rito, nagsusulat, ito yung mga sulat nila. Every day, they are sending, parang different people are sending their regards to Pangulong Duterte. It means that this person is loved. That this person, kumbaga, maraming galit sa kanya, pero majority ng mga Pilipino supports him. And kung ano man yung kanyang mga ginawa sa gobyerno ng Pilipinas, labas tayo doon, gobyerno nila yon, bansa nila yon, may demokrasya sila doon, suportado ng mga tao. So, mali itong paglilitis natin na tutungkol sa kanya, and lahat ng ito ay politika lang. Kaya kailangan pauwiin na natin siya. Kasi imagine na, sarili niyang bansa ang nagkanuno sa kanya. Anong tawag dun? Politika yun. So tanga ka na lang kung kahit ibang lahi ka, tanga ka na lang kung iisipin mo na kaya siya isinuko ng kanyang gobyerno dahil galit ang mga Pilipino sa kanya, no? Sinuko siya ng gobyerno dahil galit ang current government sa kanya. But the people na pinagsisilbihan nitong gobyerno na to are against sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte dyan sa Dahig. Nalungkot nga ako nung sinabi ni Kitty na he's in good shape pero in bad state of mind. Yung kanya daw mental health ay mababa dahil nga syempre homesick, matanda na ito, sanay ito ng labas si Pangulong Duterte. Kahit na matanda na yan, ugod-ugod na yan, hindi yan humihinto sa bahay. Labas ng labas yan, kay buhatin yan, basta lagi yan nasa labas. Every time that we go to Davao, kami nakikita nito ni Pangulo at ano yan, talagang
umuuwi yan madaling araw na. Nagkukwentuhan kami hanggang sumikat ang araw. Ganon klase si Pangulong Duterte, hindi mo siya mako-confine sa isang lugar. Kasi nga, dati ang mayor, nasanay yan na nag-iikot-ikot talaga sa buong Davao. And nire-ready niya, pine-prepare niya ulit yung sarili niya para sa pagsisilbi sa Davao dahil tumatakbo siyang mayor. So, nakakalungkot na miski naman ako siguro, kahit naman sabihin natin maganda yung tulugan ko, pagkain ko, weather, yung services, para ako nasa hotel, pero kung hindi ka naman malaya, ibang klase ang epekto kasi nun sa isip natin, lalong-lalo na sa isang strongman na katulad ni Pangulong Duterte na alam mo yung ginawa mo lang naman yung nararapat para sa bayan mo pero ikinulong ka. But again, napakagandang development nito, itong si Kaufman, yung motion ni Kaufman, yung pagcha-challenge ni Kaufman sa ICC regarding jurisdiction, and magagamit niya itong Senate inquiry results ni Amy Marcos para makatulong ng malaki sa kaso na to. Na ihahain nila ng mosyon sa lalong madaling panahon. In the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps the beginning of next week, but no more than in 1 week, we'll be filing our jurisdictional challenge. Binibigyang diin ng kampo ni Duterte na mahalaga ang pagiging kasapi ng isang bansa sa rumstatyo sa mismong panahon ng investigasyon o paglilitis. Kung wala ito, ayon kay Kaufman, ay walang sapat na batayan ng ICC para ituloy ang kaso. Sa jurisdiction stricto sensu o striktong interpretasyon ng jurisdiksyon, may 3 elementong tinitingnan: krimen, panahon, at individual na sangkot. Una, kung anong krimen ang sakop. Pangalawa, kung kailan ito nangyari. At pangatlo, kung sino ang sangkot. Iginiit ng kampo ng dating Pangulo na hindi dapat basihan ang nationality o teritoryo kung wala ng membership sa rumstatyo. Dahil dito, iginiit ng depensa na walang legal na kapangyarihan ng ICC sa kasong ito. Sa panig naman ng Senado, welcome development sa kampo ni Duterte ang mga resulta ng pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Ani Atty. Kaufman, posible na gawin nila itong basihan sa mga argumentong isusumite sa ICC. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Patuloy naman ang pagpapadala ng liham ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa kanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanyang abogado, mahalaga ito sa kanilang moral at legal campaign. Ipinunto ni Atty. Kaufman na in high spirit si dating Pangulong Duterte at nananawagan ito sa publiko na igalang ang judicial process ng ICC, isang mahabang legal battle na kanilang hinaharap. Mula dito sa The Hague, Netherlands. Ayun. Ayun nga mga bossing. So, maganda yung it's a welcome development, sabi nga niya, it's a good thing yung hearing ni Amy Marcos. So, thank you talaga doon. Maraming salamat. Pero hindi lang naman 'yun. Kumbaga, pwedeng gamitin 'yun. Pwedeng magamit 'yun, dagdag. Kumbaga dagdag sa mga sa mga puntos natin, yung or sa laban natin sa ICC, dagdag itong hearing ni Amy Marcos. And thank you talaga dito sa hearing. Pero katulad ng sinasabi ko, lahat naman ng binanggit sa hearing ni Amy Marcos, alam naman na yon ng ating mga abogado ni Pangulong Duterte. And lahat naman ng paglabag, kitang-kita rin naman sa mga CCTV footages. Napatunayan nga lang from doon sa hearing na yon kung gaano kasinungaling talaga itong mga nasa gobyerno and who gave the go signal, yung utos, kung sino nagbigay ng clearance, at least doon nalaman natin. So with yung kanilang pag-amin sa Senate, hopefully itong ombudsman natin makaharap ng probable cause para isuspinde, ipakulong itong mga hayop na ito dahil hindi na dapat nagsisilbi sa gobyerno ng mga punyemas na yan. So napakaganda ng mga nangyayari ngayon. Unti-unti, kumbaga nakakita tayo ng liwanag. Sana magtuloy-tuloy. Pero sabi ko nga sa inyo, ang unang hakbang yung pagboto natin sa PDP Laban. Kung hindi natin, kumbaga lahat ng magagandang mga bagay na ito na nangyayari ngayon magiging walang silbi kung hindi
magiging presidente sa 2028 si VP Sara. So lahat ng mga galit sa puso natin at paghihigante na gusto nating yung mga hustisya na gusto nating makuha, hindi natin yan makukuha kung hindi mauupo si VP Sara bilang presidente. So dasal tayo na sana hindi tayo madaya, masyadong malayo yung lamang makikinig ang bawat isa sa atin at isa puso itong pagboto sa May 12, importante. Ayan yung mga issues ng bayan natin ngayon, at least ito nga yung sinasabi natin, nakita tayo ng magandang mga development. At sa nakikita natin, unti-unti lumalabas na rin yung mga tao na nagrereklamo dito sa mga lumalabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. PNP, kay Torre, lumalabas na. Alam naman natin na ginawang persona non grata yan dyan sa isang bayan sa sa Leyte, o na itong tao daw nito ay na-engage to political partisan. Kaya dito mo talaga malalaman na ang reputasyon nitong taong ito ay bulok talaga. And naglalabasan na nga yung mga nagrereklamo. Ito, may isa na nagreklamo sa kanya ng illegal detention din, katulad din nitong nangyari kay Pangulong Duterte. Red notice din, yung Interpol red notice yung ginamit. 6 na araw na ikinulong daw itong tao nang walang juris sa tawag dyan, nang hindi dumaan sa tamang proseso. So let's just hope na hindi maharas, matakot itong mga nagsasampa ng kaso na ito. Alam naman natin na personal na nila yan, capacity na yan. Napakahirap na isang general, lalo na mataas ang posisyon sa PNP yung dinidemanda ninyo. Pero laban lang, kung sa tingin nyo talaga nilabag yung inyong karapatan, go lang. Tama lang na maparusahan itong mga taong ito. And ito si Marbil na ngayon gigil na gigil, labanan daw ang fake news, mag-retire ka na. Mas mabuti mag-retire ka na. Ayaw mo siguro mag-retire dahil alam mo na kapag wala ka na sa kapangyarihan, hahabulin ka ng lahat ng mga kabulastugan at kasalanan mo sa bayang Pilipinas. Siguro kaya ayaw mag-retire kasi retired na to matagal na, dapat to napapalitan na, pero hanggang ngayon nandiyan pa rin, kapit tuko pa rin sa kapangyarihan. Siguro takot na na makasuhan itong Tolonges na ito dahil syempre kung di ka na PNP chief, wala ka na ng mga privileges, o di ba? Sigurado ka ba natuto pa rin ng mga amo mo lahat ng mga ipinangako sa iyo? Kaya nga sigurado ako these people are having restless nights habang lumalapit yung kanilang mga retirement, habang lumalapit yung kanilang habang umuunti-unti